Love Serye TV. Deceitful Love with a Playboy. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Alas 5 na ng hapon nakarating sina Rain at Dre sa Bataan. Pagkatapos nito ay naglakad-lakad sila, pupunta roon. Itinuro ni Dre ang direksyon ng commercial resorts. Pagbalik natin, magsiswimming tayo. Nagpalit sila ng damit. Nagsuot ng shorts at pulang t-shirt si Rain. Nahigit niya ang hininga na makita ang postura ng binata. Saan mang anggulong tingnan, lalaking-lalaki si Dre at hindi nakakasawa ang personalidad nito. Saan bang punta nyo? Tanong ng mama niya na nadatnan sila sa sala. Mamamasyal ba kayo? Kasunod nito ang kanyang papa na nakatingin sa kanila. Oho tita, tito. Si Dre ang tumugon. Pagkatapos ho ay magsiswimming kami ni Rain. Sa pagkakatanda ko ho, 2 years na akong hindi nakakapaligo sa dagat. Ang huling paligo ko ay sa Caribbean pa. Humayo na kayo, sabi ng kanyang papa. Magkahawak kamay na lumabas sila ng bahay. Naiwan ang mag-asawa na nakatingin sa dalawa. Kapag kway umiling ng marahan ng ama at naupo ito sa sofa. Ako ang natatakot sa pinaplano ni Rain. Naupo ang ina sa tabi nito. Napailing siya ng marahan. Hayaan na lang natin siya. Ipagdasal na lang nating hindi malagay sa alanganin ang buhay niya. Hindi. Protesta nito sa kanyang katwiran. Nawala na sa atin si Divina. Nasaktan na tayo. Hindi ako papayag na may mangyaring masama kay Rain. Nag-iisang anak na lang natin siya. Matigas ang ulo ng batang yan. Kung hindi ko siya masasawata, si Dre ang kakausapin ko. Matatag na sabi nito. Hindi pa huli ang lahat. Anong gusto mo mangyari? Sa atin naman magalit si Rain. Nanlaki ang kanyang mga mata. Huwag na lang tayong makialam. Hayaan na lang natin siya sa gusto niyang gawin. Ipaparanas na lang naman daw niya kay Dre yung naranasan ni Divina. Kaysa naman manganib yung buhay niya. Hindi natin alam kung paano magalit ang mga Ruiz. Iwasan na lang natin ang gulo. Diyos ko, hindi niya malaman ang gagawin. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Pagpapatuloy nito. Huwag mong mababanggit kay Rain ang tungkol sa napag-usapan natin. Kakausapin mo si Dre? Yun lang ang tanging paraan. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Can't you see? Mahal na mahal ni Dre ang anak natin. Wala siyang planong lokohin si Rain. Matatanggap mo ba naman siyang manugang? Kung sila ba naman talaga ang magkapalad paano ang sinapit ni Divina sa kamay ng hayop na yon? Hindi siya nakapagtago ng galit sa binata. Siya ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Divina. Nangyari na yon. Life is not just living. Life is committing mistakes, failure in everything. Nagkataong nagkamali si Divina ng taong minahal. Aminado tayo sa buhay na tinatahak ni Dre. Nagpaloko ang anak natin sa kanya. Manluloko ang taong yon. Huwag na nating pagtalunan ang bagay na yan. Tumayo ito. Pero hindi ko papayagan si Rain sa kanyang binabalak. Kung ilang gabi ko ring pinag-isipan ang tungkol sa bagay na to. Kung wala siyang pagtingin kay Dre, mabuti pang tapusin ang engagement nila. Bahala ka. Kailan mo kakausapin si Dre? Kung hindi ngayong gabi, baka bukas. Maghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Bakit hindi nyo i-develop ang inyong lugar bilang resort? Naisatinig ni Dre. Magandang business yon. Ngayon pang isang Pilipinas sa tourist destination in Asia. Ayaw ni na mama at papa. Bakit naman? Nagkibit-balikat siya. Hindi sa ayaw ng kanyang mga magulang. Ayaw lang niyang sirain ang kanilang bahay na kinalakihan nila ni Divina. Dahil oras na pasukin nila ang resorts businesses, mapipilitan silang gawing hotel ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Alam mo, dream ko magkaroon ng malaking bahay sa tabi ng dagat. Patuloy ni Dre. Yung bakanteng lupa sa tabi ninyo, hindi ba binibenta yon? Gusto mong bilhin? Kahit magkano? Okay, 5 million. Biglang bumaling ito sa kanya. Nagtatanong ang mga mata nito. Are you kidding? 5 hectares yon. Paano mo nalaman? Lupa namin yun Umiling ito pagkatapos ay ngumiti. Ano kaya kung patayuan natin ng bahay ang bakanteng lupa na yon? Bilhin mo muna. Okay, bibilhin ko. It's a deal. 5 million pesos? Biro lang. Interesado akong bilhin yon. Mukhang hindi ito nagbibiro. Kakausapin ko mamaya yung parents mo. Napailing siya. Huwag na, Dre. Hindi namin pinagbibili yun kahit magkano pa. Bakit naman nila ipagbibili yun rito? Para ano? Malapit na niyang ipadispatcha ito. Pagkasal na tayo, kakausapin ko sila na patayuan natin ng bahay ang bahaging yon. Hindi siya umimik.
Bumalik na sila sa bahay. Papalubog na kasi ang araw. Isa pa, malayo-layo na rin ang narating nila. Nagsisimula ng lumamig ang dapyo ng hangin. Nanatili sila magkahawak kamay. Hindi ko yata napansin si Judith. Bigla siyang tumingin dito. Yung dalagita. Nasa tindahan siguro. Alam niyang wala si Judith. Sa Lunes pa pinababalik ito ng kanyang ina. Bakit naman kaya naisip ni Dre ang dalagitang yon at natandaan pa ang pangalan? Bakit mo na itanong? Bigla ko lang siyang naalala. Corruption of minor yan. Rain, natatawang sambit ni Dre. Bumitiw siya mula rito at nagtatakbo habang tumatawa. Ano akala mo sa akin, cradle snatcher? Hinabol siya nito. Naabutan siya nito at pinupog siya ng halik bilang parusa. Ayaw naman niyang mabitin kaya niyapos niya ito at naglapat ang kanilang mga labi. Mahigpit ang pagkakayakap nila habang nanatiling magkahinang ang kanilang mga labi at sinasamantala ang pagkakataong iyon. Nahimasmasan siya ng matuon ang kanyang mga mata sa veranda. Nakatayo roon ang kanyang ina at nakatingin sa kanila. Kinakabahan siya. Anong iisipin nito na masama sa kanyang plano ang pagkapariwara sa kanyang sarili? Kumalasiya mula sa pagkakayakap kay Dre. Magbihis na tayo? Tumango ito. Nang malapit na sila sa veranda, wala na roon ang kanyang mama. Magkasunod na umakyat sila ni Dre patungo sa magkatabing silid nila. Kaagad siya nagpalit ng damit pampaligo. Nang lumabas siya ng silid, dumiretso siya sa komedor at uminom ng malamig na tubig. Nadatnan niyang tinutulungan ng kanyang mama mga katulong na abala sa pagluluto. Pahahatiran ko kayo ng makakain sa tabing dagat. Pilit ang ngiting sabi nito. Sa veranda na lang ma. Ikaw ang bahala. Nasa sala na si Dre at nagbabasa ng dyaryo nandat na niya. Hubad baro ito. Nakatapi sa baywang nito ang puting tuwalya. May nakatapi rin tuwalya sa baywang nito. Napansin niya kaagad ang midsection ni Dre, devoid of fats and with lots of muscles. Mula sa kung saan ay tila gusto niyang ibaon ang kanyang mukha sa dibdib nito. Tumayo ito na makita siya. Let's go? Sabay na tinanggal nila ang mga tuwalya sa kanilang mga baywang at inilatag ang mga iyon sa buhanginan. Magkahawak kamay na lumusong sila sa tubig. Napatili si Rain nang sabuyan siya ni Dre ng tubig. Hindi rin naman siya nagpatalo. Gumanti rin siya rito. Ang tagal pa ng kasal natin, no? Bakit? Naiinip ka na ba? Tanong niya rito. Sana'y bukas na yung kasal natin. Natawa siya. Bakit para nagmamadali ka? Ewan ko, biglang binalot ng takot yung dibdib ko eh. Ano namang kinakatakot mo? Ewan ko ba? Ipinilig nito ang ulo. Mahal na mahal kita rin. Alam mo yan, wala akong planong saktan o paluhain ka. Hindi ikaw ang aking first love pero matindi ang pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo. Ginagap nito ang kanyang mga palad. Ngumiti siya ng matipid. Mahal mo rin ako, diba? Tumango siya ng marahan. Napakagatlabi siya. Say it, Rain. He urged her, still holding her hands. Gusto ko marinig. Their lips were almost touching. His breath was fanning her face and tickling her senses. Labag man sa kalooban niya ay tumango siya. Matindi ang kabog ng kanyang dibdib. Pinarurusahan siya nito. Hindi siya dapat makarating sa ganoong tagpo. I love you, Dre. Nilunok niya ang tila bumara sa kanyang lalamunan. Isang parusa iyon pero nasabi niya iyon ng may emosyon na nagpangiti rito. I love you too, Rain. Nagpaubaya na naman siya. Pinilit niya maging passive. Pero hindi niya makontrol ang kanyang mga labing gumaganti sa nakakaliyong halik nito. Tila nagkaroon din ng isip ang kanyang mga braso nang pumaikot ang mga iyon sa leeg nito. Hinapit siya nito. Ayoko mawala ka pa sa akin, Rain. Hindi naman ako mawawala sa iyo eh. Ano kaya kung magpakasal tayo sa huwes? Pinanlamigan siya sa suhestyon nito. Hindi niya inaasahan ang ganoon. Hindi iyon kasama sa mga plano niya. Napansin naman nito ang kanyang pananahimik. Ano naman ang masama sa tinuran kong yon? She remained suspended in his arms, her thighs burning against his brawny thighs. Her heart was hammering wildly against his ribs. She was also aware of his warm breath on her nape. Walang masama sa suggestion mo. Actually, it's tempting. Pero makakapaghintay pa naman ako. Hindi naman tayo dapat magmadali. Matagal ko nang dream ang garden wedding. Ayoko ma-preempt yon. Tuloy pa rin naman ang ating garden wedding. Sige na, pumayag ka na magpakasal tayo sa Huwes, Rain. Kung gusto mo, dito na tayo sa Bataan magpakasal.
Sa pagkakaalam ko, pinsan ng papa ko yung mayor dito. Paano mo nalaman? Nabanggit niya sa amin nung namanhikan kami ni Dave. Pagtatapat nito, nang sa gayon wala na akong aalalahanin. Mapapanatag na akong aking kalooban dahil nakakasiguro na akong matutuloy ang ating kasal. Kinabahan siya. May nakapagsabi kaya rito ng mga plano niya. Sino naman na magkakanulo sa kanya? Tanging ang mga magulang lamang niya nakakaalam ng kanyang mga plano. Alangan namang ibuko siya ng mga ito. Matutuloy ang ating kasal, Dre. Kahit na, kakausapin ko yung parents mo. Pag pumayag sila sa mungkahi kong civil wedding, pwede na tayo magpakasal sa Lunes. Nasa tinig nito ang determinasyon. Hindi na lamang siya umimik. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa bahay. Napatingin siya sa veranda. Kung hindi ako nagkakamali, dinner na natin ang nasa mesa. Bakit? Nagugutom ka na ba? Dinampian nito ng halik ang kanyang batok. Nakakagutom yung mag-swimming. Ngunit lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Tila walang balak ito na pakawalan siya. Isa pa, kakaibang sensasyon na bumabalot sa kanyang dibdib habang nakasandal siya sa matipunong dibdib nito. Kung pagbibigyan lang siya ng sigaw ng kanyang puso. Ayaw niyang matapos ang sandaling yon. Niluwagan ni Dre ang pagkakayakap nito sa kanya. Tumayo ito at tinulungan siyang makatayo. Dinampot nito ang kanilang mga tuwalya at magkahawak kamay na bumalik sila sa veranda. Mukhang masarap yung niluluto ah. Naupo si Rain sa harap ng hapagkainan. Kaagad na nilagyan ni Dre ng pagkain ng kanyang pinggan na dapat ay gawain niya. Isa lamang ang mensahe ng binata. Nagpapadama ito ng pagmamahal sa kanya. Handa siyang pagsilbihan nito. Higit sa lahat, kinukonsensya siya nito. Sina tito at tita? Siguradong naroon na sila sa kanilang silid. Siguro nagpapahinga na. Pasado 9:00 na eh. Alam mo, ang mabait ng parents mo. Wika nito na walang halong pagkukunwari. Ang swerte mo sa pagkakaroon ng mga magulang na kagaya nila. At ang swerte ko rin na maging miyembro ng inyong pamilya. Close-knit family kami. Mababait din naman yung mga magulang mo. Sa napon ako, very close din naman yung family nyo. You're right. Pagkatapos silang kumain, pumasok na sila sa bahay. Bukas na lang uli sila maliligo. Nagpapatayo na si Rain ng buhok nang katukin siya ng kanyang ina. Akala ko ay nagpapahinga na kayo, ma. Yung paghahalikan niyo ni Dre, kasama ba yun sa plano mo? Walang ligoy na tanong nito at matamang tinitigan siya. Saglit na natigilan siya. Alam ko ho ang aking ginagawa, ma. Alam? You're tempting him, Rain. Hanggang kailan makakapagtimpi si Dre? Hindi siya santo. Alam ko ho kung hanggang saan ang aking limitasyon, ma. Huwag na ninyo akong alalahanin. Hanggang halik lamang kami ni Dre. Hanggang doon lang. Giit niya. Panay naman ang iling nito. Masisiraan ako ng bait sa'yo. Hindi kami nagkulang ng pagpapaalala sa'yo, Rain. Good night. Good night, ma. Nang muli siyang mapag-isa, pinutuyo niya ang kanyang buhok sa pamamagitan ng blower. Pagkatapos ay bumaba siya para magtimpla ng gatas. Pabalik na sana siya sa kanyang kwarto nang mapansin niyang may tao sa veranda. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makita magkausap ang kanyang papa at si Dre. Mukhang malhalaga ang pinag-uusapan ng mga ito. Mula sa kanyang kinaroroonan, hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Nagmatsyag siya. Nakita niya tumatango-tango si Dre. Walang mangyayari sa kanyang pagmamatsyag, kaya minabuti na niyang pumanhik na lamang sa kanyang kwarto. Tumayo siya sa may bintana habang iniinom ang gatas. Nakatanghod siya sa dalawang lalaki. Sa hinuha niya, pinagsasabihan ng kanyang ama ang binata. Ano naman ang sinasabi nito kay Dre? At para nagpapaliwanag si Dre sa kanyang ama. Bukas na lamang niya uusisain ng kanyang ama o di kaya ay ang binata. Nang maghikab siya, minabuti niyang magpahinga na. Nagising siya bandang 12:00 ng gabi. Pumasok siya sa banyo. Plano niyang isara ang bintana na masulyap pang naroon pa rin sa veranda sina Dre at ang kanyang papa. Nag-uusap pa rin ang mga ito. Sa pagkakataong yon, mayroon ng bote ng alak sa mesa. Umiinom ang mga ito. Napailing siya. Isinara na niya ng tuluyan ang bintana at muling nahiga. Muli ay nakatulog siya.